We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga ekipahe sa Shabu Laboratory sa Catanduanes kan 2016, niraot na kan PIDEA Bicol. Device na nagta-translate kan sign language sa text o speech, ibibida kan mga estudyante gikan sa Camarines Norte. Asin, patiribayan sa pagdakup nin Malasugi, tampok sa Malasugi Festival. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, unina ang Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa ning katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live, halik digdi sa GMA Complex sa Naga City. Ako po si Kate Dalovieres. Mga ekipahe asing kagamitan sa laug kan Mega Shabu Laboratory sa Virac, Catanduanes na enot nang nadiskubre kan taong 2016, niraot na kan PIDEA, PNP asin DOJ. Tutukan sa report ni Rosie Nieva. Taong 2016, kan sinakyada kan mga otoridad ang pigkukonsidera na Mega Shabu Laboratory sa Barangay Palta, Virac, Catanduanes. Manlain-lain ng mga ekipahe asin kagamitan ang nadiskubre sa laog mismo kan edipisyo na subuot pigagamit sa paggibo nin iligal na droga. Alagad makalisan haros 8 taon, nagpaluwas na ang korte nin desisyon dapit sa dagos ng pagraot sa nasambitan ng mga kagamitan. Pinanginotan ini kang PIDEA Bicol, katabang ang PNP Bicol asin DOJ, kabali sa mga enot ng pigraot, ang mga metals, plastics, glass, kaibana na ang rotary vapor asin iba pa. Para hindi na uli magamit sa paggawa ng shabu, kailangan natin gawin ito. Kung may equipment, kailangan sirain, at iba pang mga facility, dapat sirain para hindi na maulit yung pagkataon. Sigon sa PNP, dakulang kagianan sa parte ninda ang ginibong pagraot sa mga ekipahe, urog na ta sa laog kan pirang taon, mahigotan sa inang pigibong pagbabantay sa mga ebidensya, asin sa haros 40 hektarya nin lote. Makasaysayan po dahil magkakasama yung mga taong gobyerno, yung taong bayan sa tuluyang pagwakas nitong illegal drug laboratory dito sa Catanduanes. Sa ngunya ni Guanin pirang mga kagamitan ang daimo na pigluwas sa edipisyo, huli ta pigkukonsiderar pa ining hazardous o delikado. Mantang da ipakabali sa rarauton ang mismong edipisyo, huli ta mapadagos pa ang pagdangogkan kaso kanasambitan ng Shabu Laboratory. Ito ay isang malaking accomplishment sa PNP, not only at the start of this operation 8 years ago. This is also an accomplishment for the PNP as a relic. It's a serious matter to ensure the safety of every people here. Sa paagi kan lakdang na ini, pigsyerto kan mga otoridad na seryoso sinda sa saindang laban kontra iligal na droga. Yaon man ang kamauotan kan PIDEA asin PNP na malinigan ang bilog na Bicol Region sa pigpapangalad na bulong. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Sa rugadan mantang 2 lugadan kan mabudala nin SUV sa Ragay, Camarines Sur. Mantang 3 persona lugadan sa banggaan ni 2 motorsiklo sa Karamuran, Catanduanes. Tutukan sa report ni Chris Novello. Sa Roan gadan mantang 2 lugadan makalis mabudalan kan sarong SUV sa National Highway Barangay Panaytayan, Ragay, Camarines Sur. Sa pag-imbestiga kan kapulisan nakatindog sa nasa gilid kan tinampuan mga biktima kan biglang mabudalan kan SUV na nawaran nin kontrol. Irido ang 7 anyos asin 31 anyos na mga biktima mantang binawian nin buhay ang 49 anyos na babae. Yung yung SUV sa 4 lane, tapos approaching po siya sa 2 lane na kung saan makito. Tapos medyo talagang kurbada, medyo alangan nito. Hindi niya daw po, sabi po nung driver hindi niya daw po nakita, hindi niya daw po napansin yung kalsada. Buminaliktad pa ang SUV huli kan insidente. Sa ngunyang kinasuhanan ng reckless imprudence resulting to homicide as in injury ang driver kan SUV.
Sa Karamuran, Catanduanes, duwang motorsiklo nag-head-on collision sa Barangay Tubli. Lugadan ang duwang rider asin backrider kan mga motorsiklo na tulos man ay dinalagan sa ospital alagad. Binawian man girarainin buhay ang babaeng rider makalisubot at takihon sa puso. Sigon sa PNP, nakalog sa baling linya ang motorsiklo na pigmamaneho kan babaeng rider na naging rason para makabangga ini sa kasabatan na sarupang motorsiklo. Liwat na paghirumdom kan mga otoridad na mag-ingat asin magsulot in protective gear siring kan helmet nganing makalikay sa siring na insidente. Ini si Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mayo ng backlog ang LTO Bicol sa mga plaka kan four-wheeled vehicles. Alagad pirang motorista nag-aagrangay sa backlog sa motorcycle license plates pun pa subuot kan taong 2014. Ang aksyon kan LTO tanganing mainaan ini, aramon ta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate, sa pinakahuring datos kan Land Transportation Office Bicol, nasa 233,000 pa ang backlogs sa motorcycle license plates. Pinakadakol dyan kan 2014 hasta 2017 na may 191,000 pa. Masarong taon ng gamit ni Edgar de la Cruz ang temporary plate na inisa sa iyang pinapasadang Trimobile. Alagad hasta sa ngunyan na ipasubot niya nakukuha ang plaka kan sa iyang lunadan sa Land Transportation Office. Abala inininhulita sa iyang subotan sa iyang binayadan sa nasabing plaka. Dapat nga ko ta na kung pagkakuan na kung mga sambulan na aron kaya dapat nga una ko ta na mayo man na inabot ng isang taon, mayo pa man nag-aabot ang original na. Sa datos kan LTO Bicol, sarosa na si Edgar sa labi 233,000 na motorcycle owners sa rehiyon na daipa nakakakuha ni motorcycle license plate. Susog sa ahensya poon pa kan 2014 ang backlog sa motorcycle plate sa sinagparadagdag ini. Huli kan injunction kan korte sa nag-imprenta kan plaka para sa mga motorsiklo. Nagkaroon ng injunction. Kasi noon may bidding, may nanalo, may natalo, may nag-question. Kaya nagkaroon ng injunction a long time ago. Kaya yun ang rason. Pigtutugon na naman subot iningunan kan ahensya sa paginin pagbakal din sa diring printing machine nganing mainaan ang numero kan backlog kan mga motorcycle plates. Sa katunayan, hinahalap na sa nasubot kan LTO Bicol ang labi 191,000 na plaka kan mga motor na backlog pa puon kan 2014 hasta 2017. May patanid man ang ahensya sa mga dealer ning motor na iyo ang naglalakaw sa mga bagong plaka kan motorcycle owners. Taken po, yung first offense is 100,000 with suspension, tapos second offense is 500,000 with suspension, tapos yung third offense is revocation. So mataas po yun, mataas po yung mga penalties kasi dati puro fine lang, ngayon may suspension na. Kate, abiso man kan LTO duman sa mga motorista na mayo pang motorcycle license plates na itinutugot man itong paggamit ng temporary na plaka kung mayo pa talaga itong plaka na hali sa Land Transportation Office as long as darakan mga ini ang sindang ORCR. Kate? Alright, Jos Mabalos, Chris. Mga estudyante sa sarong eskwelahan sa Vinsons, Camarines Norte nakagibon in device na nagta-translate nin sign language. Research project pigbistong grand winner sa 2024 International Creativity and Innovation Award sa Bangkok, Thailand. Uyan istorya ni Rosie Nieva. Sarong makabagong device ang nabilog kan grupo nin mga senior high school students kan Vinsons Pilot High School sa Banwaan kan Vinsons, Camarines Norte. Ang device na ini ang makakatabang subuot nga ni mas mapadali ang pakikisalamuha kan mga taong may kakundian sa pagdangog asin pagtaram. Ini ang Raspberry Pi-based translator device na kayang mag-translate kan static sign language sa text asin speech o kaya speech-to-text translation. Igwa ini nin camera, microphone, LCD screen asin remote controller. Asin pwedeng magamit dawa mayo nin internet. Madali man kaining makapture ang data gikan sa kamot kan user. Mababasa ini kan system asin maluwas na sa screen ang resulta. Alagad ang test naging matrayumpo. Kadakol man subuot na kadipisilan ang pinag-agihan kanasambitan ng grupo. Ang pinaka naging problema po namin ay yung hardware interface kasi po most of the time di po siya nagpa-function ng maayos. So minsan po pag nagde-demonstrate po kami, ang ginagamit po namin for demonstration ay isang laptop po.
Sunod na piglaban ang device sa 2024 International Creativity and Innovation Award sa Bangkok, Thailand. Nakuha kan grupo ang Titanium Award na saro sa pinakahalangkaw na pagbisto asin sunod sindang nakaresibin ng Grand Award sa Innovation Award category. Naglalauman ang mga estudyanteng ini na dakula ang maitatabang kanasambitan ng device sa mga taong igwang kakundian. I am confident enough po na makakatulong po ito sa mga parents na may anak na deaf, and since we tested this device na nga po sa isang school na mayroong mga deaf students. Apwara sa mga may kakundian, naglalauman si Lovely na makakatabang inidawa sa mga eskwelahan na may special education. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Presyo kan pinangsira sa merkado publiko kan syudad ni Naga nanotarang may paglangkaw, dara kan epekto kan bagyong aghon kan weekend. Tutukan sa report ni Chris Novelo. May paglangkaw sa pirang klase ng sira sa merkado publiko kan siyudad ni Naga. Sa monitoring kan Market Enterprise and Promotions Office o MEPO, nagakawat ngunyan sa 240 pesos per kilo ang presyo kan sibubog. Mas mahal din 60 pesos per kilo kung ikukumpara sa presyo kaini kan nakaaging simana. Nasa 160 pesos per kilo man ang presyo kan bangus gikan sa dating 140 pesos per kilo. Mantang 150 pesos per kilo man ang presyo kan tilapia, masalangkaw nin 10 pesos per kilo kumpara kan nakaaging simana o antes an pag-agi kan bagyong aghon sa rehiyon. Minsan mahal. Iyo, pagkakasya talaga para makakakaning maray. Susog sa mga partyenda ng sira sa nasabing merkado, naapektuhan subot ang mga supply kaini huli sa nag-aging raot nin panahon. Nalimitaran man kaya ang paglawod kan mga parasira. Piglalao man kan mga partyenda na mahuros ang presyo kaini oras na magdakol na liwat ang supply. May dakop naman. Pero not gabos na interong dakol ang dakop. Siguro ining week na ini baka magbaba-baba. Sa ibong nalado, balik naman sa paglawod ang mga parasira sa San Miguel Bay sa Calabanga, Camarines Sur kung sa inhala ni ibang sira, siring kan sibubog na nababakal sa Naga City People's Mall. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Mas pinahigot pangunyan kan mga otoridad ang pagmomonitor sa kaso kan African Swine Fever sa probinsya nin Albay. Sa pigpaluwas na impormasyon kan Albay Provincial Information Office, basado subuot sa Albay Veterinary Office, may iba pang barangay sa probinsya ang pigbabantayan sa ngunyan huli sa posibleng epekto kan ASF. Marurumduman na enot naman na nakarehistro nin kaso nin ASF sa Banwaan kan Tiwi, kung saan ginatos na mga urig ang pig sa irarom sa depopulation. Huli kay ni padago sa anpigigibong mahigot na pagbabantay kan mga otoridad sa mga border control tanganing malikayan ang paglakop kan nasambitan ng helang. Kasabay kan pagtatapos kan karalasehan ngunya na school year 2023 to 2024, iyo ang pag-andam naman kan Department of Education sa primerong implementasyon kan matatag curriculum puun sa sunod na academic year. Katakod kayan, makakaulay ta live si Dr. Susan Coliano, Superintendent kan DepEd Naga City Schools Division. Diyos marhay na hapon po, Ma'am Susan. Diyos marhay na hapon po, Miss Kate, and ang sa tuyang mga paraantabay sa GMA. Yes, Ma'am, enot po na kahaputan. Ano po ining matatag curriculum kan DepEd and paano po ini nabilog? Okay, ang matatag curriculum po ini ang response kang DepEd sa both local and sabi nga ni ken global community needs and demands. Produkto po siya kang pagre-review and part po siya kang flagship program kang sa tuyang Vice President and Secretary of the Department of Education. Ini po na coin word na matatag which starts with MA, kumbaga making the curriculum relevant. Nagigi po siyang, it makes more responsive and relevant dahil po sa pag-aadal sa halawig na pagre-review na found out na
may congestion ang satuyang curriculum. Kaya from 11,000 plus na learning competencies, digdi po sa matatag, naging 3,600 na lang siya. So saro yan sa mga critical findings kung ginigibo pong relevant ang satuyang curriculum. Plus, igwa din inaapod na mga mismatch or misplaced learning competencies base sa grade level kan mga aki, sa kahandaan. And that is why ang matatag curriculum po ma-focus lalo na sa satuyang early grades itong foundational skills. Tanganing masiguro na they are equipped with that and that would lead to more improved learning outcomes. Yes, ma'am, paano po ang magiging sistema o ang mangyayari sa implementasyon kan matatag curriculum? Ano pong mga grade level ang target kay ni? Ang grade level po is target kang matatag would be grades 1 to 10. Although nakalaag man po sa mga briefer kang DepEd na phased implementation siya. But mapuon po siya ngunyan na 2024 to 2025. Ang pinaka-feature niya is that, like for example, sa early grades, yung dating 7 subjects, 5 na lang po siya ngunyan. So, saro yan sa napaka-importanting feature. That's why, yan po ang mga pinaghahandaan mi. Opo. Ang senior high school, mananatili siya. Ang kindergarten, iyo man po dahil may batas kita kayan. That's why, as to the coverage, grades 1 to 10 po. Okay, grades 1 to 10. Ma'am, gura no po kaandam ang DepEd Naga sa nasabing curriculum, lalo na po itong mga teachers. Haloy na po kita kaining nagtataon ng orientation, part kang satuyang preparation or paghanda, lalo po digdi sa Naga. And nakabase po kami and tama po kami sa mga timelines dahil ang mga teachers na po, mapuon na ang sa indang training after po kang long vacation in June. So kami sa Naga, mapuon po kami ng July 8 hanggang 26 dahil in 3 batches po siya. But magiging pasil naman lang po yan dahil dati man na yaon sa old curriculum. Inilang mga changes ngunyan and ko pampapanuhon ang mga schedules. Yan po ang magiging content din kang sa tuyang training. So school-based training po siya. In fact, kasuod na pa lang po, tapos na kami kang division-wide orientation sa satong mga key players. Kairiba po kang National Learning Camp. So, naka-timeline po kami and we are well within our schedules. Alright, ma'am. Diyos mabalos po, Dr. Susan Collano kan DepEd Naga City Schools Division. Nagpakol sa 1,515 na mga paraoma ang nabenepisyuhan kan Rice Farmers Financial Assistance kan Department of Agriculture Bicol sa probinsya ng Camarines Norte. Primerong rekisito tanganing matauwanin ayuda ang dapat na nagparehistro sa registry system for basic sectors in agriculture. Huli kay ni inenkaminar kan ahensya ang mga paraoma na magparehistro na. Apwera kaya sa financial assistance, igwamanin insurance sa irarum kan PCIC, libreng binhi asin abono. Sa ngunyan, mayorya naman subuot kan mga paraoma sa probinsya ang rehistrado sa RSBSA. Bistado ang Barangay Sabang San Jose, Camarines Sur sa dakol na nadadakop nin sira na malasugi tuyong bulan nin Abril asin Mayo. Saro ining klase nin Blue Marlin na an itsura sa laog mamula-mula. Kaya tuyong Mayo pigsa celebrar man ang Malasugi Festival sa barangay. Parte kan selebrasyon ang Malasugi Catching Contest kung saan nagpadarakula na nindakop na malasugi ang mga partisipanteng parasira. Alas 6 nin aga kan Mayo 21 naghali ang mga parasira. Pigtawan sindanin 2 aldaw tanganing makadakop nin malasugi. Nasa 25 kilos na malasugi ang pinakadakula na nadakop asin iyong nanggana sa kompetisyon ngunya na taon. 5,000 pesos ang ginanahan kay ni. 3,000 pesos naman sa nag-ikadua asin 2,000 pesos naman sa third placer. May consolation prizes man na naresibi ang iba pang mga partisipante.
kami nga na ugmaman kasi takulaon talagang tabang sa livelihood kan mga kabarangay. Yung nadadakop din aside kan mahalon bagang malasugi. Ang price kayan talagang medyo mahal kumpara mo duman sa mga ordinary tona, mga naibong mga sira. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mahigot na pagbabantay sa Bicol River mas papahiguton subuot kan mga otoridad tanganing malikayan ang pagbabaha siring ka nangyari sa Lucena City. Piguhurot kan dating administrasyon na Bicol River Basin Project kan 2020, kumusta na kaya? Aramon ta sa report ni Chris Novelo. Hasta sa ngunyan, presko pa sa memorya kan 74 anyos na si Dave Escriba ang minsang pagsupay kan Naga River kan mag-agi ang super typhoon sining kang 1970. Nagresulta subot ini sa pagbaha sa lugar huli sa dagmang na tubig sa Bicol River asin dumineretso sa Naga River. Talagang baha, alangkaw ang baha. Tapos siningdig di sa may bandang looban, nagkukuraya na dyan, may tali na para kabitan sa maagos. Daw nga nalaga na naning riprap sa lugar, may mga beses pa subot na haros magsupay ang tubig sa Naga River. Ang Naga River parte kan Bicol River na ikawalong pinakadakulang salog sa nasyon na may sukol na 3,770 kilometers. Inaagian kaini ang northern portion kan Albay, central portion kan Camarines Sur, kay batna na ang Naga City asin portion kan Camarines Norte. Sigon sa Bicol River Basin Flood Forecasting and Warning Center, ang mga lugar na inian kadalasang pigbabaha urog na kung nagsusupay ang tubig sa nasabing salog. Huli kaini mas pinahigot man kan Bicol River Development Authority ang pagbabantay sa Bicol River nganing malikay ng pagbaha siring ka nangyari sa Lucena City. Kung babalikan, piguhurot ka ito kan dating administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte, ang Bicol River Basin Project makalis ang sunod-sunod na bagyo poon kantong 2018 na nagresulta sa pagbabaha sa Camarines Sur. Nag-agi naman ini sa sera ng pagtiripon alagad, day pa nare-realisar hasta sa ngunyan. Susug Engineer Alexander Canning kan City Engineer's Office, mas maray na pag-urulayan liwat ang Bicol River Basin Development Project o plano magbukna ng flood basin sa pirang banwaan na inagihan kan Bicol River nganing mainaan ang pagbabaha. Mas magayon through BRBDP kung mabubuhay pa talaga siya. And para may long-term solution, may mga initial meeting ng pagkakandak ang DNR sa regional office on this. Sa ibong kainimantang daipa nagpupuon ang proyekto plano man kan syudad na i-redirect ang tubig baha kan syudad como long-term solution kaini na dayon na maagi sa Naga asin Bicol River asin madiretso na sana sa ibang river system. Ipiguhurot man kaini ang dredging sa Bicol River nganing mapararom pa ini. Taong 2021 tabi man sa 50,000 na bamboo culms ang itinanom sa gilid kan Bicol River Basin para sa Build Back Better campaign kan nakaaging administrasyon ngaring mainaan ang pagbabaha sa mga lugar na inaagihan kan Bicol River. Kay balan si Carlo Abonita asin Jovel Ubiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Irido ang sarong lalaki makalisaksakun kan sa iyaman sa ng ama sa Port Junction Norte, Ragay, Camarines Sur. Sa pag-imbestigar kan kapulisan nangyari ang pananaksak sa mismong aldaw kan kapistahan sa lugar. Pareho subuot na nakainom ang 63 anyos na sospek asin biktima kan mangyari ang insidente. Hinumaan subuot kan biktima ang sa iyang ama. Nagagadanon kung kaya nasaksak kan padre de pamilya ang sa iyang aki. Haloy naman subuot na may dai pagkakaintindihan ang mag-ama antes mangyari ang insidente. Nasa marhay naman na kondisyon ang biktima. Bukas man ang mga otoridad ang kasong magkaso o magkaareglo ang ambos lados. Naga City Sanitary Office nagaandam sa posibleng paglangkaw kan kaso nin dengue. Ngunya napaparani na ang panahon nin tiguran. Ang sa indang mga implementar na lakdang, aramon ta sa report ni Chris Novelo. Dawa patapos na ang school year 2023 to 2024, nagdistribute pa ang sanitary office kang Naga City Health Office nin mga mosquito net sa mga pampublikong eskwelahan sa syudad ni Naga. Pira sa mga recipiente kaini ang elementary school na ini sa San Felipe, Naga City. Sa maabot na brigada eskwela subot ini kakabit sa mga bintana kan mga eskwelahan na dako ang tabang para sa magurang na si Kim Maravilla. Di kaya kini malikya na mahandal sa dengue, nadarakan mga lamok-urog ng kunyan na nagraranin na ang tag-uran. Malaking tulong po talaga yan, kuya, lalo na po sa school.
sa mga bata. Prevent po na hindi sila makagat ng lamok. Susog sa Sanitary Office kan syudad parte ang pagdistribuir nin mga mosquito nets kan sa indang pag-andam sa posibleng paglangkaw kan kaso nin dengue. Ang mga mosquito nets na ini may chemical na permethrin na nagkakausa subot nin pagkaparalisa hasta sa magadan ang lamok na nagkakausa nin dengue. Ligtas man subot ang chemical na ini sa mga kakian. Na magagamit pag-prevent kaning mga lamok. At least nababawasan sa populasyon ninda, nakukuha sa pag-multiply. Ang similya, ang lamok, delikado po yan pag nakapangagat na. Apwera sa mga pigdistribuyer na mosquito nets, nakaandam naman ang misting as in fogging machine kan opisina laban sa mga lamok. Kay banan si Carl Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, nakaluwas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Aghon. Madagos-dagos na ang pagrayo kaini as hindi na mamamatean ang epekto sa nasyon. Mantang nagrarayo, pigbubutong pa kan bagyo ang southwesterly wind flow na mapauran urog na sa western sections. Apwera dyan, nagdadanay man ang frontal system. Sa datos kan Metro Weather, may tsansa nin uran sa pirang parte kan Camarines Provinces, Albay, Masbate, Sorsogon, asin Catanduanes. Posible man na uran noon ang iba pang parte kan nasyon. 60 pesos kada kilo na presyo kan sira na tamban, pabor subuot sa mga paratinda asin para bakal sa merkado publiko kan Pili Camarines Sur. Ang Before Bicol, igwa naman subuot nin mga interbensyon, tanganing maibitaran na masayang ang mga sobrang nadadakop na sirang tamban sa Bulan Sorsogon. Uyan report ni Jessica Kalinog. Pag-abot sa siraan kan merkado publiko kan Pili, nagkakaway daa sa 68 anyos na si Tatay Jimmy ang mga nakadisplay na sirang tamban. Ano ko, ang apo ko, si Chikay, sabi sa kuya, lulubait, tamban daw. Kasi piniprito. Gusto talaga niya to. 60 pesos sanaan presyo, kaya napabakal naman siya nin 2 kilo. Anarog kaining baratong presyo, mas pabor man subuot magin sa mga paratsenda. Siya po ang mas mura, siya ang bakal-bakal kan tao. Barato pa, kasi siya nasa sarong pamilya. Ang mga sirang tamban na pigtitinda sa merkado publiko kan Pili, hali sa banwaan kan Bulan Sorsogon. Dati, nasa 900 pesos ang barakalan kan kada banyera nin tamban sa bulan. Alagad ngunyan, nasa 500 pesos na sana o 60 pesos kada kilo. Okay po kasi kalampas lang ng bagyo. Siguro hindi aabot na 1 linggo pag bulyom ang hulihan ng lawlaw. Kawawa pag hinamagan ka ng marami. Tapos mahuhuli ka sa pag-deliver, kawawa ka. Minsan tinatapon na lang yung iba kasi wala nang bibili. Anhagad ninda, simbag kung paano mamamantiniraan maray na presyo kan tamban na daiman sinda malulugi. Sigun sa BFAR Bicol, bulanin Marso hasta Hunyo ang peak season o dakol na dakop kan tamban. Asin an banwaan kan bulan, saro sa may pinakadakol na landings kaini. Kan nakaaging semana na i-report sa opisina an oversupply kan tamban sa lugar. Huli ini sa stop buying kan cannery o itong nagpoproseso kan sira asin kakulangan man sa yelo. Saro sa mga interventions na ginibo is to constantly monitor itong demands kang mga big canneries like in Navotas and Batangas through their agents in Bulan. So maaaraman ta if there are lower demands or lesser ang demand kang big canneries, then we can regulate the fishing trips kay itong mga parasira. Igwa naman in pigmumukna nindugang na 50-tonner ice plant sa lugar. Pigien kami narman ang mga parasira na darahon ang sa indang mga dakop sa fish landing site kan Philippine Fisheries Development Authority. Tanganing enkaso man na magsobra ang supply, magigiyahan sa kung saan pwedeng darahon o anoan pwedeng gibuhon. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Nagpatiribayan ang 8 banwaan kan Catanduanes sa kinundusir na Abaca Festival of Festivals Street Dance Competition. Ipigbida digdi kanasabing mga banwaan an sa indang kanya-kanyang festival alagad sentro an produktong Abaca. Sulot ang makukulor asing magagayo na costume asing naghataw sa indang pagbayle. Nagkampyon digdi ang San Miguel na sinundan kan Pandan asin Virac.
Mientras tanto, nasa 64 exhibitors man ang nakisumaro sa Agri-Trade Fair and Tourism Fair sa Capitol Grounds. Pigbira digdi ang manlain-lain na produktong gibo sa Abaca asin iba pang mga produktong lokal. Obheto kaini na maibida sa publiko ang Abaca na pangenot na produkto kan isla. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta ahali sa man-ibaybang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dolovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.